Good morning guys, good morning mga ka-anxiety, good morning mga classmate. Naririto na naman ako upang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman at mga karanasan tungkol sa anxiety disorder. Sa video na ito ay ikikwento ko muli ang ilan sa aking mga ginawa kung paano ko ba na-overcome ang aking anxiety disorder. So kung interesado ka, samahan nyo ko guys, tara! Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaman. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi na nagbago, nakayanan ko to dahil nandyan ka. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder dahil minsan din akong pinadapa at pinahirapan ng disorder na ito. Ang video na ito ay para lamang sa mga may anxiety disorder. Kung meron ka mang ibang sakit, kung may nararanasan kang karamdaman, palubhang karamdaman, ay hindi para sa iyo ang channel na ito. Nais ko lang din ipagbigay alam sa inyo na hindi ako eksperto. Hindi rin ako espesyalista at lalong-lalo na hindi ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience pagdating sa anxiety disorder. Ito naman po ang ibinabahagi ko sa inyo. Maibahagi ko lang sa inyo mga classmate, no? Bago ako magkaroon ng anxiety disorder, ay mahilig ako mag-exercise, mahilig ako mag-jogging, mahilig ako magpapawis nun, no? Isang araw, kinagulat ko na lang ang pagkakaroon ko ng anxiety disorder. Kakaisip ito ng mga problema. Yun yung pinagmulan talaga ng aking anxiety disorder. So kahit physically fit ka man, kahit na malaki ang katawan mo, kahit na maskulado ka, kahit na atleta ka man, ay maaari ka pa rin dapuan ng anxiety disorder. So una kong ginawa nun, nung nandun na yung mga pag-aagam-agam pagdating sa sarili ko, hindi ko na alam yung nangyayari sa akin dahil napakaraming mga sintomas na nararanasan na hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Halos pati mag-CR natatakot na ako, no? Ako man sa sarili ko, litong-lito ako kung ano na nga ba yung nangyayari sa akin. That's the time naman mga classmate na nagpa-check up na ako. Napakaganda mga classmate na habang maaga pa lang ay inaagapan nyo ang inyong anxiety disorder. Mas maganda na malaman nyo kung ano nga ba yung nangyayari sa inyo na paulit-ulit ko namang ibinabahagi sa aking video, no? Na mas maganda na kumonsulta muna tayo sa espesyalista, mga doktor, dahil sila yung mga nakapag-aral, sila yung mga specialist pagdating sa mga ganito, no? Nang sa ganun, kapag nalaman nyo na kung ano yung nangyari sa inyo, ito yung magiging way para mawala yung mga pag-aalinlangan nyo sa inyong kalusugan. Maibahagi ko lang sa inyo mga classmate, no? Takot na takot akong magpa-check up noon dahil takot akong malaman kung ano yung kalagayan ko. Kasi ang feeling ko noon at itinatak ko sa aking sarili, meron akong malubhang sakit gawa ng aking mga nararamdamang mabibigat sa katawan. Noong nalaman ko na sa doktor kung ano nga ba ang nangyayari sa akin, doon na unti-unting naibsan yung aking mga pag-aalala. Ganun pa man, kahit nalaman ko na anxiety disorder yung aking nararamdaman, eh hindi pa rin nawala sa aking isipan ang matakot dahil sa mga sintomas na kakaiba, mga iba't iba kong naramdaman na sintomas na halos lahat na yata ng sintomas at pangit na pakiramdam ay ipinaramdam na sa akin ng anxiety disorder. Sa mga ganitong pagkakataon, yung mga pagkakataon na nararamdaman ko yung mga paghihirap ng mga pagdating sa mga sintomas, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na kaya ko ito. Part lang ito ng anxiety disorder. Yan ang wag na wag nyong iwawala pagdating sa isipan nyo, no? Kailangan laging nasa isip nyo na kaya ko ito. Maraming pagkakataon kasi mga classmate na tatakutin ka ng anxiety disorder. Anxiety disorder ay mahilig lang manakot, no? Pero hindi ka niya kayang itumba. Yan ang lagi yung itatatak sa isipan mo. Mga classmates, sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ng tiwala sa ating sarili. At syempre, tiwala sa mahal na Panginoon.
huwag kang magpapakita ng takot sa lahat ng oras, no? Kasi kapag nagpakita ka ng takot, ibig sabihin nun ay nagkukulang ka ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Hindi nagkukulang ka ng tiwala na nariyan lang siya na handang gumabay sa'yo, no? Huwag kang magpapakita ng takot, lalo na sa anxiety disorder mo. Mga bagay na nagbigay inspirasyon sa akin ay ang aking sariling pamilya. Siyempre, tinatak ko sa isipan ko na kailangan hindi magdildil ng asin ang aking mga anak. Kailangan kayanin ko ito. Ayun lagi kong iniisip, no? Naging wake up call sa akin yun na hindi pa pwedeng magdildil ng asin ang aking mga anak, sabi ko. Pinaka number 1 na nagbigay inspirasyon sa akin, si Lord. Sinabi ko sa kanya na, Lord, hindi ko kailangan magpakita ng takot. Buong pananampalataya ko, buong paniniwala ko na kaya mo akong pagalingin. Ngayon lagi ko iniisip, no? Sabi ko, hindi ako matatakot sa mga sintomas na ito dahil nariyan ka lang laging nakagabay sa akin, mahal na Panginoon. Ayun yung lagi kong iniisip. Sa tuwing nagpaparamdam yung anxiety disorder sa akin, yung mabibigat na sintomas, dasal kagad ako, Lord, tulungan mo ko. Narito na naman po ang mabibigat na sintomas. Pag dumating yung mga time na hindi nyo kaya yung hilo, ipahinga nyo, kailangan nyo ng pahinga. Talagang kasama yan, no? May bahagi ko lang din, mga classmate, no? Pagdating sa mga sintomas, hanggat kaya nyong harapin at salubungin nyo. Kasi yung mga sintomas na yan, ang lagi nyo lang itatatak sa isipan nyo kapag nagpaparamdam yung mga sintomas na yan, part lang yan ng anxiety, kayang-kaya nyo yan. Wala kayong malubhang sakit kasi ayan yung kagad yung may isip mo eh. High blood ako, nahihilo ako, baka may sakit ako sa puso kasi kakaiba na yung nararamdaman ko, mga palpitation at kakaibang mga nararamdaman pagdating sa dibdib. Ayan at ayan yung papasok sa isipan nyo. Isa yan sa mga pananakot at panloloko ng anxiety disorder. Kaya dapat ang pinakamahalaga dyan kapag nararamdaman nyo yung mga sintomas na yan ay maging aware kayo. Maging aware kayo na part lang ito ng anxiety disorder. Maging kami man ay naranasan namin yan. Pero sa pagtsatsaga namin at sa pagpapakita, pagsalubong sa araw-araw ng mga sintomas na may bibigat, nasanay din kami. Kapag nasanay ka kasi, doon na yan unti-unting mawawala. Mahirap sa mahirap pero kailangan yung salubungin yung mga sintomas na yan. Yung mga sintomas na yan na may bibigat, pinaparamdam yan sa inyo para maging malakas ka rin. Nararamdaman nyo yan, mahirap sa mahirap, pero kailangan nyo yung malampasan at salubungin, no? Sa pagsalubong mo kasi dyan mo siya natututunang baliwalain, no? Sa pagsalubong mo dyan, dun mo natututunan at nakakabisado lahat ng sintomas. Para sa akin nga, mga classmate, mas maganda na nasasalubong nyo at nai-experience nyo na ang lahat ng sintomas. Nang sa ganun ay nasasanay na kayo, no? Talagang sanayan lang pagdating sa mga sintomas. Base sa aking experience talaga, mas maganda na naramdaman nyo na yung mga sintomas. Kasi the more na naramdaman nyo siya ng makailang ulit, magparamdaman siya sa inyo sa susunod na araw, kabisado nyo na hindi na bago sa inyo yung pakiramdam na yun. Kapag dumating yung time na yun, makailang ulit yung ma-experience, sasabihin nyo naman sa sarili nyo na naramdaman ko na to noong isang araw, naramdaman ko na to dati, wala namang masamang nangyari sa akin, baliwala ito, laksan mo pa. Ganyan yung mindset ko dati, no? Kumbaga, ginugusto ko pang ma-experience yung sintomas, kasi pagka iniwasan mo siya, dun siya lalong magpaparamdam sa'yo, lalo kanyang kukulinin kapag ayaw mong maramdaman yung sintomas na yun. Pero kapag hinangad mo, ginusto mo yung sintomas na yun, na sinabi mo sa sarili mo na sige, magparamdam ka pa, wala ka na bang ilalakas, dyan naman yan nawawala. Sadyang baliktad talaga yung anxiety disorder na yan, no? Normal lang na matakot sa umpisa, lalo na kapag wala pang 1 year yung anxiety disorder mo.
Pero kapag umidad ka niyan ng 1 taon mahigit, doon na unti-unti ang mawawala yung takot mo. Yan ay kaakibat kung sinasalubong mo siya araw-araw. Pero kung nasa bahay ka lang at naghihintay sa iyong recovery, hindi ka lumalabas ng bahay, hindi ka nagbabalik trabaho, hindi mo siya ma-overcome. Nandyan yung takot. Tatakutin at tatakutin ka pa niyan kung nandyan ka lang sa iyong comfort zone. Kaya napakahalaga na hinaharap nyo yung mga takot nyo, lumalabas kayo. Kung dati ka nagtatrabaho, magtrabaho ka muli. Diyan mo kasi yan totally na ma-overcome pag nagbalik trabaho ka. O kaya ini-expose mo yung sarili mo sa labas. Kahit papano dapat namamalengke ka, no? Kung takot kang lumabas, kahit papano i-challenge mo yung sarili mo. Bumili ka sa tindahan, lumabas-labas ka, lumabas ka ng bahay, mamalengke ka. Kailangan ilabas mo yung sarili mo sa yung comfort zone. Doon mo kasi siya talaga ma-overcome kapag in-expose mo yung sarili mo sa maraming tao. May mga pagkakataon mga classmate na sumusulpot yung mga sintomas, no? Bumabalik yung mga sintomas na mabibigat. Minsan biglaan ka na lang mahihilo. Pinaka right way niyan, baliwalain mo lang, padaanin mo lang siya, no? Huwag mo siyang bigyan ng halaga, i-ignore mo siya. Doon siya unti-unti ang mawawala. Kapag ini-ignore mo yung mga nararamdaman mo, mga pangit na pakiramdam. Minsan talaga, no, dumadaan yung takot, no? Kapag minsan ang nahilo ng mabigat, no, dumadaan yung takot bigla. Kapag pinangibabaw mo yung takot, no, kapag nagpa-apekto ka sa sintomas, kapag sinang-ayunan mo, doon na naman bumibigat yung pakiramdam mo. Paulit-ulit ka sa cycle na yun hanggat nagpapakita ka ng takot, no? Kaya napakaganda at napaka-importante na baliwalain nyo lang, i-ignore nyo lang, i-okay nyo lang, no? Huwag kayong magreklamo sa kung anumang hilo yung nararamdaman nyo, anumang sintomas yung nararamdaman nyo. Lagi nyo lang isipin na na-experience mo na siya dati, tinalo mo na siya dati. Doon naman yan unti-unting mawawala at hindi magtatagal yung pangit na pakiramdam na yun. Pero kapag nagparamdam tayo ng takot, sumangayon tayo sa pakiramdam natin na yun, sinang-ayunan natin, naniwala tayo, hindi natin pinaniwalaan na malakas tayo, doon kanya pangingibabawan. Ganyan yung anxiety disorder. Ibahagi ko naman sa inyo mga classmate, ito yung pinaka-summary kung paano ko na-overcome yung aking anxiety disorder. Unang-una dyan, nagpa-check up talaga ako mga classmate. Doon ko nalaman at sinabi sa akin ng doktor na wala kang sakit at masigla ka. Pangalawa kong ginawa mga classmate, nagtanong ako sa mga kaibigan ko nagkaroon ng anxiety disorder, yung mga naka-recover sa anxiety disorder, at nakinig ako at nanood ng mga YouTube tutorial kung paano ma-overcome ang anxiety disorder. Pangatlo kong ginawa mga classmate, lagi ako nagdarasal, no? Sinasangguni ko kay Lord yung mga kahinaan ko. Sinasabi ko sa kanya lahat ng takot ko. Pinikwento ko sa kanya lahat, no? Yan, dyan unti-unting lalakas yung loob mo kapag lagi ka nagdarasal, no? Nung dumating na yung time na medyo lumalakas yung loob ko, doon na ako nagbalik trabaho mga classmate. Pang-apat kong ginawa yan mga classmate, nagbalik trabaho ako. Doon ko naman naharap yung aking mga takot. Nung nagbalik trabaho na ako, doon ko lahat na experience yung mabibigat na sintomas. Doon ko natutunan yung nasalubungin yung mga sintomas. Sa trabaho mga classmate, napakarami kong mabibigat na sintomas na naranasan. Kamuntik-muntikan din akong atakihin ng panic attack, no? Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo na mas maganda ma-experience nyo lahat ng sintomas. Kasi sa mga pagkakataong yan, dyan nyo unti-unting nakikilala yung mga sintomas nyo na magparamdam man sa inyo sa susunod, kabisado nyo na siya at hindi na kayo basta-basta matatakot. Hindi naman panghabang buhay yung mga sintomas, nawawala talaga yan. Basta natutunan nyo siyang baliwalain, nakabisado nyo siya, nawawala yan mga classmate. Ako na mismo nagsasabi base sa aking sariling karanasan sa anxiety disorder. So pang-apat kong ginawa yan, doon ko naharap yung mga takot ko, face your fears.
sa pagbabalik trabaho ko, doon ko nasalubong yung mga sintomas, doon ko natutunang baliwalain yung mga sintomas. Panglimang ginawa ko mga classmate, nagpalakas muli ako, nagbalik exercise ako, talagang nagpapawis ako, araw-araw ako nagpapapawis. Yun talaga yung pinaka the best, no? Mas maganda pinagpapawisan tayo. Doon din natin na-expose yung sarili natin kapag nag-exercise tayo, na-expose natin kahit papaano yung sarili natin, no? Basta i-challenge mo yung sarili mo sa pag-ehersisyo, mag-jogging ka nang sa ganun na-challenge mo yung sarili mo, na unti-unting nawawala yung takot mo, na unti-unti mong nasasanay at naibabalik muli yung sarili mo sa dati, no? Mga classmate, huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Kaya gawin nyo, magpalakas kayo, palakasin nyo yung sarili nyo. Napaka-importante nitong exercise. Pinapahina ka ng anxiety disorder mo, gumawa ka ng way, magpalakas ka. Kasabay niyan mga classmate, proper pahinga. Kailangan mo na sapat na pahinga. Mga kakibat niyan, syempre yung masusustansyang pagkain, no? Huwag ka munang kumain ng mga bawal sa'yo, yung mga nakakapagpanervyos, iwasan mo muna yun. Saka mo na ibalik yun kapag lumakas na muli yung loob mo. Base sa aking experience, talagang iniwasan ko rin yan, yung mga yan, yung mga bawal. Pero dumating din yung time na talagang nakain ko rin lahat ng mga bawal, no? Naibalik ko pa rin yung mga dati kong kinakain, yung mga kinakatakutan kong pagkain, kinatakutan kong pagkain nung time ng kalakasan ng anxiety disorder ko, ay nakain ko naman uli bandang huli, no? Ito naman yung pinakasikreto mga classmates sa pag-overcome sa anxiety disorder. Walang iba kundi yung pananalig mo at yung faith mo kay Lord, no? Kahit may knowledge ka na pagdating sa anxiety disorder, kahit kabisado mo na yung mga sintomas, pero nawalan ka naman ng tiwala kay Lord, nagbumalik ka sa mga dating gawin mo, yung mga dating ginagawa mo masasama, bumalik ka doon, kinalimutan mo na naman si Lord, bumabalik at bumabalik yung mga sintomas at yung anxiety disorder na yan. Kaya dapat nagbalik loob ka na, no? Iniyak mo na lahat kay Lord, sinuko mo na lahat ng iyong kasalanan, no? Nagbago ka na. Ayan talaga yung pinakasikreto sa pag-overcome sa anxiety disorder, yung pagpapakita mo ng faith mo sa Kanya, na kahit anumang sintomas, hindi ka natatakot, nagpapakita ka ng tapang na kaya mo yan, na nagtitiwala kay Lord, na nagtitiwala ka kay Lord ng 100%. Claim mo ang iyong kagalingan ng 100%. At syempre, yung tuluyang pagbabago mo, no? Hindi ka na nagbabalik sa yung mga dating makasalanang ginagawa. Ganyan kasi yung iba, kaya bumabalik yung anxiety disorder nila, bumabalik sila sa mga dating gawa nila, yung mga bisyo nila binabalikan nila, yung mga kinasanayan nilang mga makamundong gawain, bumabalik sila doon, no? Kaya yan yung pinakasikreto talaga, yung tuluyan mong pagbabago, tuluyan mong pagsuko sa mahal na Panginoon, pagsuko sa mga kasalanan mo, pagsabi ng mga kasalanan mo sa Kanya, at tuluyang pagpabago. Kasi nakikita ni Lord ang nilalaman ng puso natin, no? Kung seryoso tayo sa ating pananalangin. Pag nakita niyan seryoso tayo sa ating pananalangin, yung isinuko mo na lahat at hindi ka na bumalik sa yung mga mundong gawain, that's the time na ibibigay niya sa'yo yung 100% na healing talaga, kapag nakita niya yung taos puso mong paglapit sa Kanya, no? Yung tuluyang mong pagbabago. Ayan. So hanggang dito lang mga classmate ang ating unting video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Patuloy nyong suportahan ng ating mga future video. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin, at malaking tulong nyo na rin ito sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Hangat ko lang na sana gumaling na kayong lahat sa inyong anxiety disorder. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.